Ito kinikita natin, ito koleksyon natin, ito lang ang gagastusin natin. Tama. Hindi tayo uutang. Huwag tayong Uutang tayo, hindi maiiwasan, Joel. Pero yung public investment natin, ilagay naman natin sa tama. Yung magbebenepisyo yung Pilipino, hindi naman yung ayuda na gamit lamang pamumulitika. Kung yung mga kamag-anak nyo medyo diskumpyado pa dito kay Atty. Vic Rodriguez pagkatapos nung naging interview niya dito kay Ma'am Karen Davila, dito sa video na to, panigurado mako-convert nyo na ho sila. Kaya naman mga kababayan, i-share nyo na ho ito dun sa mga kabag-anak nyo na hindi pa masyadong kilala itong si Atty. Vic Rodriguez. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, alam nyo na ho gagawin. Yung mga nagpakulay sa ating mga comment section sa mga nagdaang video, sa susunod na video ko na ho kayo isi-shoutout. Ayun na nga mga kababayan, pasadaan ho muna natin ng mabilisan ha. Nagsagawa ho kasi ng ng pagtitipon itong mga bumabatikos dyan sa nangyaring peace rally ng mga kababayan nating INC na kung saan, kung susumain, umabot ng mahigit 2 milyon. Mahigit ho 2 milyon ang dumalo kung pagsasama-samahin yung mga kababayan nating INC na nakipag-participate dito sa peace rally na to sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sabi daw ho nitong si Leila de Lima, nananatiling minority pa rin ang INC, yung mga nagsagawa ng rally na to. Paano magiging minority? Di dapat sana natumbasan o di naman kaya nahigitan nyo yung ipinakitang pwersa ng mga kababayan nating INC dyan sa isinagawa nyong pagtitipon kamakailan lang. Balita ho natin, ibigay na ho natin dito kay Aling Leila de Lima na sige 30,000 na nagpunta sa inyo. So ngayon ho mga kababayan, tila bagang bumaliktad ang mundo. Kung sino ho yung konti, silang majority. Kung sino ang madami, sila ho ang minority. Pambihira ho talaga tong alin na to. Kaya naman nung tumakbo ho ito ng pagkasenador, hindi na ho nanalo. At sa tingin ho natin, kaya party list na lang ang tatakbuhan nitong si Saba, alam ho niya na wala na siyang tsansa na tumakbo ng pagkasenador kailanman. Sigurado ho tayo, hindi naman nanalo yung alin na yan. Baka nga yung party list na tinatakbuhan nitong si Saba, alanganin pa nga ho siya dun . Kaya naman mga kababayan, huwag niyo hong iboto kung ano man yung party list na yan, itong si Leila de Lima. Para doon sa mga kababayan natin, tinawag niya nga minority. Minority daw, mahigit 2 milyon. Kailan ba naman ho kayo na nakakita na nagkilos protesta sa ating bansa na umabot ng 2 milyon? Ngayon pa lang, sa totoo lang, ngayon pa lang ho tayo nakakita. At talagang napaka-organisado, pagkatapos ng rally, malinis. Talagang, wala ho silang maibabato dito sa mga kababayan nating INC yung kesyo. Pagkatapos ng ginamit yung lugar, binalahura nila, hindi nila lininis, hindi ho. Mga disiplinado. At nakita ho natin yan, sa totoo lang, nagpunta ho tayo din, nakita ho natin yung mga kababayan nating INC, napaka-organisado. Sana sa mga susunod na magsasagawa ng pagkilos, gamiting template yung ginawa ng mga kababayan nating INC. Rekta ho tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Wala na ho tayong maraming intro para dun sa mga kababayan nating talaga naman taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matutuwa ho kayo sa mga sasabihin dito nitong si Atty. Vic Rodriguez. Tayo natuwa nung napanood ho natin to. Talagang ibang klase ho itong mama na to. Kaya pagka ito natalo sa election, at napakalaking kawalan sa sambayan ng Pilipino. Doon pa lang ho sa advokasya niya na bababaan niya yung threshold para makonsidera na plunder ang ginawa ng isang politiko. Napakalaking bagay ho nun. Tapos susundan pa niya ng parusang bitay. Di ba? Meron ho siyang kasama dyan, si Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? Ganun din plano niya. Parusang bitay sa mga corrupt na politiko. Kaya sigurado ho tayo na hindi mangungurakot yung mga yan. Di ba? Doon pa lang ho mga kababayan, talagang sigurado na ho tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez na ang gagawin lang ho niyan kung sakaling maupo siya sa Senado, magtrabaho. Tulungan ang ating mga kababayan. Kahit pa paano, alam naman ho natin talagang ang mga, kumbaga,
shot caller sa gobyerno, presidente. Pero kahit papaano, makaka-impluwensya ang mga senador. Pagka nagsalita sila, kung ang decision man ng presidente medyo falsifikado, pagka ilinabas na sa loobin nila, lalo na yan si Atty. Vic, walang makakapigil dyan. Pagka naging senador yan, sigurado. Pagka merong maling ginagawa ito si Bangag, pupunahin yan. Hindi kagaya ng mga senador natin ngayon, tila bagang ano na lang sila, yung pasway-sway na lang sila sa hangin. Kung saan mapunta yung hangin, doon sila. Punta dito, doon sila. Maliban na lang doon sa ating mga senador na kaalyado nitong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilisan na ho natin to, game. Mahaba-haba ho itong video na to ni Atty. Vic Rodriguez. Sean, marami tayong tatanong. Simulan na natin ang pagtatanong kay Atty. Vic. Game. Isa sa mga Manigurado, maraming bibilib dito sa totoo lang. Kung bumilib ho kayo kay Atty. Vic dito sa video na to, isang like lang ho. At pakishare na ho ng ating video sa mga kababayan yung medyo hindi kilala itong si Atty. Vic. kasiyan ninyo, transparency, accountability, peace, and security. Siguro unahin muna natin yung transparency and accountability. Meron pong issue tayo ng Confidential and Intelligence Fund. Baka tuwiran ba para sa inyo na silipin yung paggastos po ng CIF ng ating Vice Presidente, Atty. Vic? Bago ko sagutin, Joel, linawin ko lang, no, for Opo. transparency at dapat totoo, hindi ho ako naging hepe ng business permit and licensing office. I was naku, just sorry po. the special assistant to the chief. Alright. Para Okay, lang klaro. alright. At yung dun sa iyong katanungan, makatarungan bang dapat silipin ang paggamit ng confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President? Makatarungan sapagkat pera ng sambayan ng Pilipino yon. Subalit dapat pare-parehas, dapat patas. Kung sisilipin mo yung paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, dapat lahat ng gumagamit silipin mo rin. Sapagkat yun ang diwa ng tunay na transparency. Correct. Hindi pwedeng meron kang tinititigan, meron kang tinitingnan lamang. Pero, attorney, naniniwala ba kayo na hindi lahat na mga tanggapan ng gobyerno ay dapat bigyan ng intelligence and confidential fund? Talagang ganun ho ang gagawin sa kanya. Pero grabe ho itong mama na to. Pakinggan niyo ho ang sagot niya dito sa tanong na to nitong si Sir Melo. Dapat yung may mga law enforcement and intelligence gathering function ang bigyan ng intelligence funds. Yung confidential funds, alam ninyo, basta't nandyan at nagtatrabaho ang Commission on Audit, hindi tayo dapat mangamba sa paggamit ng confidential funds sapagkat subject to audit naman yan eh. At yun nga, kung mali naman yung paggamit ng pera ng sambayanan, whether it be confidential, intelligence, or ordinary disbursement of public funds, dapat panagutin. Doon papasok yung accountability ng aming advokasya. Apart from transparency, dapat klaro yan yung accountability. Panagutin natin lahat ng mga nagko-corrupt o nagnanakaw ng pera ng gobyerno. Yun, at nabanggit mo na rin yung mga nagnanakaw ng pera ng gobyerno. Kasi CAF ay nadidikit din po sa issue ng corruption. Malaking problema po ng gobyerno ang corruption, napakalaking pondo na pupunta dito. Ano ang pwede nating gawin para patalasin ng batas para masawata o kung hindi man mabawasan ng malaki ang katiwalian po lalo na sa gobyerno? Tama yan, Weng. Malaking bahagi ho ng ating budget ay napupunta dun sa sinasabi nating pangbayad utang o debt servicing. Around 7% or maybe higher. Subalit ang masakit na katotohanan, mas malaking bahagi ang natatapon dahil sa korupsyon. At dahil dyan, bilang aplikante ninyong senador, isinusulong ko yung war on corruption bilang tunay at maisog na oposisyon at aking ipapanukala bilang senador ang pagpapababa ng threshold ng plunder from 50 million to 5 million pesos or even less. At pag yan ay inaibalik natin, ipapanukala kung maibalik yung death penalty bilang kaparusahan sa plunder. Dahil pagod na tayo, bata pa tayo, naririnig na natin yung korupsyon, subalit imbis na masawata, palala at higit ng talamak ngayon ang korupsyon. Paliwanag nga po, Atty. Vic, bakit Bababa 5 ang threshold? million? Bakit? Why that figure? Because it can even be 1 million, Joel. Sapagkat walang dahilan na tayong apat ay nag-uusap dito kaharap ang mga sambayan ng Pilipino na hindi man natin makasuhan yung mga nagnanakaw sa ating tiwali sa gobyerno ng plunder or pandarambong sapagkat hindi pa umaabot ng 50 million pesos. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit ano pang halaga yan. At base na rin, lagi kong sinasabi, kahit sa banal na kasulatan, ang sabi lang doon, thou shall not steal. Huwag kang magnakaw, period.
walang kondisyon na huwag ka magnakaw ng 50 million kundi mapaplunder ka. Death penalty para sa plunder. Sir, sinubukan na yan sa Kamara pero hindi nagtagumpay. What will make it work now? I think iba ang kondisyon ngayon. Galit. Pero sa totoo lang, gusto ho natin itong mga ganitong klaseng interview. Dito kay Atty. Vic, yung tipong inaano siya, pinipit-pit siya. Gusto ko yung ganitong mga tanong kay Atty. Vic. Kasi lalo kung lumalabas yung galing nitong mama na to, pagka ginaganyan siya, yung tipong ino-on the spot siya. Alam naman ni Atty. Vic na itatanong niya kasi plataforma niya na yan. Kaso every time na pakinggan ho natin siya, meron ho siyang panibagong, merong panibagong twist. Ika nga, hindi nakakasawang pakinggan itong mga plataforma niya. Kasi pagka pinaliwanag niya dito sa venue niya na to, pagka pinaliwanag niya sa susunod na venue, meron na namang, kumbaga meron na naman tayong panibagong natututunan dito kay Atty. Vic Rodriguez. Mahusay ho talaga sa totoo lang. Napakagaling ng mama na to. Kaya pagka ito hindi talaga nanalo sa 2025 midterm election, tayo sobrang malulungkot, no? Malulungkot ho tayo. Kaya kung gusto niyo ho siyang manalo at ayaw niyo malungkot sa sa susunod na election, ano pa ho bang hinihintay niyo? I-share niyo na ho itong video na to. At kahit kanino, hindi lang ako kay PH Update. Lahat ho ng mga vlogger na gumagawa ng reaction video sa mga interview ni Atty. Vic. I-share nyo rin ho mga kababayan para mas makilala ng ating mga kababayan kung sinong haba itong mama na to. Napakahusay. Higit ang mamamayang Pilipino dahil nakikita nila grabe ang korupsyon at all levels. Nakikita yan. Not only because I am running for senator and I'm speaking this way. No. Dama ng ordinaryong Pilipino yung lantarong korupsyon with what's happening with our mangled and unconstitutional 2025 budget. So nakikita at alam ng tao yan. At katanggap-tanggap ngayon na ibalik yung kaparusahang bitay sa plunder. At hindi rin anti-poor ang aking panukalang ito sapagkat wala naman nagnakaw sa gobyerno na mahirap. Meron ako naalala ni paring Melo at ni Rowena ito. Merong insidente noong nakalipas na administrasyon Duterte. Merong issue tungkol sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Tapos parang ginawa yatang 49 point. Yes. Tatanda mo yung Weng? Binawasan para ng 1,000 hindi umabot para doon sa planter threshold, di ba? Attorney Vic? Yung sa kaso nun sa immigration. Sa immigration, di ba? Oo. So, good thing, merong ganitong klase ng panukala. Kaya lang magdidebate tayo doon sa figures. Sinasabi ko, threshold na 5 million di ba? Sir, baka magkaubusan ng tao sa gobyerno. Could be lower, okay. Baka magkaubusan ng tao sa gobyerno pag ginawa mong 1 million. Hindi ba't mabuti yun? So, we Filipinos, ordinary folks can get a reprieve from the daily occurrence of corruption. Like the 1.4 billion pesos daily being used apparently for flood control funds. Nasaan yun? Ayun. Okay, babalikan natin yan. Baka mahaba-habang usapan pa yan. Dahil dalawang topic ang na-touch mo dyan. Corruption at pati yung pagbabalik ng death penalty. Yes. Pero attorney, meron tayong problema maliban sa problema natin sa mga corrupt. Merong nanliligalig sa atin Hindi naman Pilipino ito mga Chinese ito. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila. Yung monster ship, Di ba, pagka-issue ng West Philippine Sea at saka China, kagad ho dyan, mababanatan ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi independent foreign policies yan lahat, kaibigan niya, wala siyang kaaway. Pakinggan nyo ho yung mga paliwanag dito ni Atty. Vic Rodriguez, pambihira. Sobrang bumilib ho tayo kaninang napanood ho natin. Galing ho ito nung Maisog Pampanga, kaya ho natin sinuot dahil dito sa interview na to ni Atty. Vic. Matindi ho talaga mga kababayan, nakakabilib. Para ba sa ikatatahimik at ikapapalagay ng loob natin? Kasi peace and stability pinag-uusapan natin. Ano pwede natin gawin dyan? Kulang pa ba ang batas? Kasi may dalawang batas tayo, Maritime Zones Act, meron tayong Archipelagic Sea Lanes Act. Bagong-bago itong mga batas na ito, pero mukhang hindi pinapansin ng China at nandyan sila ngayon. Ano ba pwede nyo pang idagdag dyan pag kayo nahalal na senador? Una-una, So dapat sir, pagka gumawa tayo ng batas, pansinin tayo ng mga Chino na to. Wala ho silang pakialam sa atin, sa totoo lang sa totoo lang. Pero ang pinakamalupit na magpapaliwanag dyan, siyempre, itong si Atty. Vic Rodriguez, magaling ho talaga. Kailangan klaro sa atin na ang pangunahing arkitekto ng ating foreign policy ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Subalit bilang senador, maaari naman nating gabayan kung sino man ang Pangulo at magiging Pangulo na
kinakailangan we have to be more diplomatic in trying to ease the tension there in the South China Sea. We have to help diffuse and de-escalate the tension. Di pa ba natin ginagawa ngayon yun? Hindi tayo pwedeng sumunod, Melo, doon sa itinutulak na interest. Hindi interest ng Pilipino to eh. Interest ito ng ating banyagang alyado, yung American interest. We cannot follow their interest. It is not in our interest to go to war with China. I am not acquitting China of their many wrongdoings. Marami silang mali. Subalit, ang choice mo lang, pagka ganyang usapin, dalawa. Kaya mong makipagdigma o makipag-usap tayo. Binalik ko dito. Binalik ko dito ni Attorney Vic dito sa mga ano na to, mga nag-i-interview. Sige, matapang nga. Sige, bigyan ko kayo choices. Gera o diplomasya, kahit sino naman, pagka ikaw kuning-kuning, ika nga ni Ma'am Sastrogando Sasot, digmaan yan. Yung mga walang laman ng utak, yung kumakalog-kalog lang sa, wala sila, pagka pinili nyo ho, digmaan, ibig sabihin, wala kayong pakialam, doon sa mga ordinaryong Pilipino, na pagka pumutok yung napakalaking problema na yan, talaga kung ngayon marami gutom, pagka nagkataon, talagang nagtuloy-tuloy ang gulo dyan, ang dami hong magugurgur na Pilipino. Hindi ho dahil sa digmaan, hindi dahil sa digmaan, dahil sa gutom. Ganun ho katindi yan. Kaya kung ikaw, talagang para ka sa Pilipino, ang iyong pipiliin dyan, diplomasya. Tanggapin na ho natin ang katotohanan. Huwag ho tayo masyadong matatapang. Yung mga Pilipino kasi natatapang ang tatapang, itak lang naman dala natin. Yung mga Chino, mga high-tech ho yan, magpalakas muna tayo. Pagka malakas na tayo, kaya na natin makipagbalyahan, makipagbardagulan. Balikan ho natin sila. Pero ngayon, okay, friend muna tayo. Pero pagka lumakas kami, mag-usap tayo ulit. Ganun ho yun. Dinadaan ka lahat kasi sa init ng ulo nitong mga nitong mga bangag Let's be real. Hindi natin kayang digmaan at hindi natin interest yan. Makipag-usap tayo. Let's help diffuse and de-escalate. Let's open the corridor for more diplomatic means of resolving the problem. Itigil natin yung warmongering, itigil natin yung what we call megaphone diplomacy. Yung salita ka lang ng salita ng kung ano-ano. Because we have to consider, Joel, yung mga Pilipino na nasa teritoryo ng China, yung nasa Hong Kong, yung nasa Macau, yung nasa mainland China, paano kung magkaroon ng retaliation? Hindi ang gobyerno ng China, I don't think they'll do that, kundi yung mga mamamayan ng China, doon sa lugar at sakta ng ating mga Pilipino. Sinong mananagot doon? Meron din naman mga Chinese dito. Ganon din ang pwede. Pero hindi pagpudpud na argumento, magpapatawa na lang. Gantihan. Pero hindi yun ang solusyon. Masyadong marahas yun. At hindi naman siguro tamang pag sinakta ng Pilipino. Malanakit din tayo ng Chino. Walang katapusan ito. Pero Attorney Vic, speaking of diplomacy, sinasabi nyo nga, dapat diplomatiko tayo dyan sa aspetong yan. Pero naging diplomatiko tayo sa China noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte, naging kaibigan natin. Pero ganito ang nangyari, sinasabing inangkin nga lahat Ngayon, nahihirapan na tayong bawiin yung mga lugar na atin. Meron ba kayong panig doon? Masyadong naging palakaibigan ang Duterte administration na ngayon ay malala na sitwasyon, di na natin mabawi. Kasi titingnan mo, Joel, nawalan tayo ng teritoryo yung Scarborough. Hindi panahon ni Pangulong Duterte yan. Nako po! Yari si Sir Joel doon. Hindi panahon ni Tatay Digong. Walang teritoryo sa ating bansa nung panahon ni Tatay Digong. Tuloy mo, Atty. Vic. Panahon niya ni Pangulong Aquino. Nung nagkaroon ng panlilinlang na sinasabi nga sa bayang pag-withdraw ng ating gray ship. Tinanggal yung ating gray ship na natili yung gray ship ng China. At hindi na tayo makabalik. Hindi mo na makukuha yun. Gegerahin mo sila, hindi nga natin kaya. And then ito naman, yung sa kasalukuyang administrasyon, nawala din yung Escoda Shoal. Kasi nga, umatlas din yung ating BRP Magbanwa at naubusan ng gasolina. Hindi mo na rin makukuha yun. But during the time of President Duterte, ang kanyang foreign policy, ako isang ayon doon, na hindi siya exclusive, all-inclusive. Makipagkaibigan tayo sa lahat, makipag-uusap tayo. Grabe, hindi ho nila 3 versus 1. Mag-isa lang ho yan si Atty. Vic, Kasi kailangan ho talaga nila diyan sa na yan, ikaw na ba na interview? Kailangan ho talaga nila na dapat diyan sa mga ganyang klaseng programa ng
mainstream, kailangan ho nila ng maraming nag-i-interview diyan kasi habang nag-iisip yan si Sir Joel, yan si Sir Melo nag-iisip din. Pag naka-encounter sila ng i-interview kasing talas nitong si Atty. Vic Rodriguez, naku, doon magkakaproblema ika nga. Kaya kailangan 3 ho sila diyan. Lang. Sa tingin natin kahit gawin ho silang 4 diyan pa rin ho sila hindi ho nila makukorner itong si Atty. Vic Rodriguez. Yung ating matagal lang alyado at treaty ally na Estados Unidos. Kaya kung ano-anong bersyon na ng kwentuhan ang nangyari. Subalit nung panahon na yun, malayang nakakapangisda ang ating mga mangingisda. Doon sa lugar na ngayon ay hirap na hirap silang mangisda. Yun ang katotohanan. So, pwede ba sabihin nagkamali si dating presidente na pumaling siya? Hindi ko sinasabing nagkamali si Pangulong Duterte. In fact, sabi ko nga, yung all-inclusive. Ikaw sir, pwede mo naman sabihin na nagkamali si Tatay Digong. Wala namang problema yon. Pero ang katotohanan, yung kanyang foreign policy noong panahon na yon, talagang yung independent foreign policy, yun talaga ang epektibo. Kasi ngayon pa lang nakikita na ho natin, nakabaling tayo sa Amerika, naratibo ng Amerika. Ano nangyayari sa atin ngayon? Gulo sa China, gutom pa nga Pilipino. Noong mga panahon na yon, galit ang mainstream media kay Tatay Digong sa independent foreign policy pero walang nagugutom na Pilipino. Meron nagugutom pero kahit papaano nabawasan at naibsa ng korupsyon, naibsa ng kahit papaano, di natin sinasabing talagang natanggal kahit papaano natanggal yung korupsyon, kriminalidad, lalo na naman illegal na droga, di ba? Yun ang sinasabi natin dito. Inclusive policy niya, yun ang tama. Kausapin natin ang China. Kausapin natin ang US. In fact, we are in the best position na gumit na sa kanilang dalawa Kasi pinag-aagawan nila yung nasa atin Ikaw, yes, ano ba interest mo? Itong very important maritime navigational route. Ikaw, China, ito rin ang interest mo. Nasa akin to Umupo kayong dalawa, kayo makinig sa akin. Pero ang impression, Atty. Vic, inaway ng dating Pangulong Duterte mga Amerikano. Hindi lang kasi matanggap ng Amerikano na hindi na tayo exclusive. Hindi pwedeng exclusive, Joel. Lumiit na ang mundo. Kanya nga, hindi ba, masyado ng globalize ang mundo. Meron na, bukod sa NATO, meron ng BRICS. May mga bagong aggregation na ng iba't ibang bansa. So dapat tayo, hindi pwedeng siloso Kung makikipag-usap tayo sa China, mapapagkatiwalaan pa ba natin ang China, attorney? Sa dami ng ginawa nila sa atin na pangaharas, pangbubuli. At kahit nag-usap na tayo, ibang ginagawa po ng kanilang pwersa. We cannot surrender the idea of being more diplomatic. We have to pursue that. Again, we are only left with 2 options. Go to war with China or you talk to China. The choice is simple. Option ay best diplomacy pa rin. Diplomacy pa din. Hindi natin interes ang hindi na ho hinayaang pinasagot itong si Atty. Vic, itong si Ma'am, no. Siya na ho sumagot. Alam niya naman ho pala sagot. Kahit anong sigalot, hindi nga natin mapakain ang ating populasyon Papasok ka pa sa gera. Ang problema doon, paano natin sila mapapaniwala at makukuha ang loob nila kasi masyadong maliit ang leverage natin bilang mahirap na bansa. Subukan natin balikan yung mga nakaraan, bilateral ang usapan. Ayaw nila nung dinadala sila sa arbitration Kinakailangan iniintindi mo rin yung psyche nung kausap mo, nung ngayong adversary. Mag-usap kayo na kayong dalawa lang. Ayaw nilang may nagmi-mediate na yung nagmi-mediate kargado naman ang kanyang interes. Alright. So makipag-usap tayo, diplomatiko, bilateral. Okay, Alright. isang issue. Yan. Attorney, ito talaga kailangan sagutin mo at bigyan mo kami ng kung anong plano mo dito. Kakarampot na lang daw po ang halaga ng piso ngayon ng mga Pinoy dahil sa sobrang taas ng inflation. Ibig sabihin, mahal ang bilihin, mahal ang serbisyo. So, may tataas yan. Sardinas, Correct. gata, saka 60 plus na mga produkto magtataas na May naman ang balita presyo. tayo natanggap, 78 centavos na lang halaga ng piso sa Puerto Princesa yan. Ganun naman. nakaliit ang halaga ng Pilipinas pa piso yun, natin. Pilipinas pa yan. Ikaw naman, no? Ngayon unahin natin ang presyo ng bigas, attorney. Di China yun, ha? Di China, Bagong ha? amend. Nakaka-amenda lang ng rice tarification law. Ang hope dyan, mapapababa ang presyo. Nung unang sinabatas yan, nabigo po yung batas para gawin ito. Ano pang pwedeng gawin? Para talaga nyo lahat ng mga hakbang ng gobyerno, mapapakinabangan na ng mga mahihirap na Pilipino. Kasi parang ngayon, puro boka lang. Simulan natin sa gobyerno. Unang-una, yung ating budget simulan natin dahil yung budget natin ay hindi developmental, inflationary. Alam niyo, we cannot spend more than what we have. We cannot spend more than what we earn.
Dapat batuto ang gobyerno, itong administrasyon ni Bongbong Marcos, yung tinatawag nating austerity, yung fiscal discipline, Pagtitipid. yung belt tightening. Pagtitipid. Hindi tayo pwedeng utang ng utang. Anong punto ko? For this year, ang ating budget ay 6.32 trillion pesos. Ang ating koleksyon ay around 4.5, 4.6 trillion. May uutangin ka. Sigurado yun. Bago matapos ang taong ito, Joel, ang ating pagkakautang sa ngayon, habang ako'y nagpapasuri sa inyo, ay 17 trillion pesos. Dahil may shortfall na 1.7 trillion more or less for 2025. Bago matapos ang 2025, magiging 19 trillion pesos ang utang ng Pilipino. Ito ngayon na masaklap. For 2026, ang panukalang budget, higit na malaki. 6.8 trillion. So mangungutang na naman tayo. Hindi tayo pwedeng gagastos ng higit sa ating kinikita. Inflationary yung budget. Paano natin malabanan ang inflation? Simulan natin sa gobyerno. Fiscal discipline, austerity, belt tightening. Tanggalin muna yung mga unprogrammed appropriation. Tanggalin muna yung walang katapusang ayuda. Yung ayuda na unconditional cash transfer, ha? Hindi yung conditional cash transfer. Iba yun. Yung 4-piece, iba yun. Itong ayuda na dulot ng AKAP at AIX. Tigilan muna yan. Wala kang ang pera eh. Bakit ka mamimigay ng pera para lang sa kapakanan ng mga politiko? So linawin ko lang ha. Sinasabi mo, eto kinikita natin, eto koleksyon natin, eto lang ang gagastusin natin. Tama. Hindi tayo uutang. Huwag tayong Uutang tayo, hindi maiiwasan, Joel. Pero yung public investment natin, ilagay naman natin sa tama. Yung magbebenepisyo yung Pilipino. Hindi naman yung ayuda na gamit lamang pamumulitika. Walang proven societal benefit ang ayuda na dala ng AIX at AKAP. Walang isa man na tumanggap niyan ang kayang humarap sa inyo at sabihin bumuti at umunlad ang kanyang buhay at pamilya dahil sa AKAP at ayuda. Meron daw gumrad. Ganda nun. Ganda nung sinabi ni Atty. Vic Rodriguez na yun. Gusto ko kasi siyang corner doon sa tanong na yun. Linawin nun natin ha, huwag tayong uutang. Ito lang. Paano pagka nabitin tayo? Anong mangyayari sa atin? Kung sinabi naman po si Atty. Vic, yun nga yung, yung punto niya na kung yan lang kita natin, tayo, magtipid tayo. Magtipid. Pero kung meron tayong mga mahalagang proyekto, infrastruktura, at kung ano pa man yung proyekto na yan na makakabuti sa ating mga kababayan, kung kailangan na talagang i-implementa, utangin natin. Pero wag naman yung sanang ayuda. Kasi walang yumayaman sa ayuda, walang umiigi ang buhay sa ayuda. Graduate Ay, sa 4-piece. 4-piece. Teka, balikan Yung natin. conditional cash transfer yun. Yung tanong mo, Weng, paano bababa ang presyo ng bigas? Saka Babalik na tayo sa budget. Diba? Gastusin natin ang tama yung budget. Tanggalin mo yung binubuhos mo, yung sinasayang nila sa ayuda, ibuhos mo sa agrikultura. At ang dami nating magagawa kagaya na lamang yung ating milk production. Alam ba ninyo na for the past 34 years with the creation of the Philippine Carabao Center, bilyong-bilyong piso na ang nabuhos diyan. And yet, ang ating annual dairy production is only 1% of our annual dairy needs. Saan napupunta yung bilyong-bilyong piso? Yung 99% na kinakailangan nating gatas, imported yun. Yan, nagugulat pa tayo, may inflation. Nasaan yung bilyong-bilyong pisong dumadaan doon? So palakasin natin yung agrikultura. Pag sinabi nating agrikultura, hindi lang naman pagsasaka yan eh. Nandyan nga yung dairy milk production. Nandyan din yung pangingisda. Malawak ang agrikultura, yung livestock natin. Tsaka kaya na may ibaba. Ngayon nga, di ba? Balak nila, 33 pesos na raw. Pero ano yun? Marso. 25% broken. Broken yun. Oo. Lasog-lasog yung bigas mo. May mura yung sulit rice. Yung, Sulit rice, yun. 36 pesos na 100% broken. Pero Broken, pag yes. linuto mo yun, Weng, lugaw yun. Luga. Lugaw. Broken Hindi na- siya, hindi broken siya, na hindi broken magandang tayo. kalidad. Hindi mo pwedeng pakainin ng lugaw araw-araw may hirap nating kababayan. Ito, may sagot sila ngayon, food security emergency para sa bigas. Tingin nyo ba, sagot na yan talaga? Pero bago sagutin ni Atty. Vic yan. Tayo po'y Eto, forward tayo. Napakasarap ng kwentuhan. Grabing galing talaga ni Atty. Vic. Secretary kayo. Lahat Yes. ng mga impormasyon pumapasok sa inyo. Sinasala. Alam na alam. Vic yan, Alam naman natin, ang sinasabi po, maraming naghumihipo sa presyo ng bigas, sa value chain, kung bakit tumataas yan. Kayo ba naniniwalang meron talagang mga nagsasamantala at ano po ang nagawa
na nung kayo po'y nandun pa bilang Executive Secretary? Ihahalin tulad ko lang yung tanong mo sa bigas. Ano? Opo. Because ito'y personal kong karanasan. Ako yung nagpahuli doon sa mga itinatago at ini-smuggle na asukal. Matatandaan niyo yung mga panahon na yun. Ang taas ng presyo ng asukal, 100, 110 per kilo yata. Pero nag-uusap-usap kami doon. Kahit yung kasama ko ng araw. At sinasabi nga namin na tila artificial yung pagtaas ng presyo. So I asked yung ISAF, yung Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, pwede ba na yung iyong intelligence network, hanapin nyo nga itong mga di umanong tinatagong asukal. At natuntun namin, ang daming warehouses, Joel, punong-puno ng asukal. Yun nga po ang tatanong ko eh. Kahit Yung sa bigas- hoarding, yung economic sabotage, nandyan yan. Totoo yun, attorney. May nagre-raid. Pero ang nabubungaran nila, punong-punong bodega ng bigas. Punong-puno Diba? ng inventaryo. Pero walang nahuli. Yun ang problema. Ang Ang nahuli nahuhuli tao eh. lagi yung bodegero. Ayun. Kawawa Wala yung yung bodegero. Wala yung may-ari. Yung bodegero, kawawa yun. Nagtatrabaho lang eh. Pero walang kinasuhang importer or Hanggang ngayon. trader. Hanggang ngayon. Oh. Kaya dapat hindi lahat ng problema ho natin ay masosolusyonan ng legislation. Malaking bahagi niyan ay nasa enforcement. Aha. At dapat, tingnan natin itong sa bigas, yung mga importer, merchants, traders, yan ang dapat kausapin dahil kayang ibaba talaga yung presyo ng bigas. Ang problema lamang, alam naman namin na ang problema na nung sa agrikultura, yung food security, nung pagkapanalo pa lamang, tinanganan nung aking natulungan dati yung Department of Agriculture, hindi rin naman nagawa. Yung mga dapat gawin sa Department of Agriculture, hindi na rin naman pinasukan yung kanyang departamento. Dito naman tayo sa petrolyo. At ganyan din ang sistema. Tuwing Martes. Ritual yan ha. Yan. Attorney ha. Tuwing Oo. Martes. Mas madalas yung pagtaas kaysa pagbaba. Rollback. Meron tayong old regulation law. Ewan ko kung ano ang... The sphere of influence of the Philippines. Yes. No? Wala Dahil tayong world pondo market eh. yan, di ba? Weng Melo eh. Pero ito, kaya ba natin ibaba? Kasi pagka tumaas ang presyo ng petrolyo, kuryente. kuryente, tubig, sumusunod, lahat na. yung mga utilities, nandyan na. Yung ba kaya ba natin ibaba yun? Kuryente. Kasi ngayon, Attorney Vic, sinasabi nga namin ni Paring Melo at ni Rowena, ito na lang pinaghahanap buhay ng mga Pilipino eh. Totoo. Yung pagbabayad ng kuryente, pagbabayad ng tubig, di ba? Mga utilities, yung mga bayarin sa bahay. Meron pa ba tayong paraan para ito yung maibaba? Rereklamo kaya tayo. Sa totoo lang. Tayong lahat Yung nagre-reklamo. kuryente, mga kababayan, ang tingin ko sa kuryente, dapat tuunan yung nakikita natin sa billing natin na systems loss. Ayun. Bakit kinakailangan bayaran natin yung inefficiency ng mga kumpanya na hindi makakolekta ng tama? Bakit kinakailangan kong bayaran yung Pare-parehas ho sila ng sagot nitong sila Congressman Rodante Marcoleta, nagnanakaw ng kuryente? Bakit kinakailangan kong bayaran yung kinukonsumo ng gumagamit ng jumper? At bakit tayo dapat naniniwala sa mga kumpanya ng kuryente na dapat makibahagi tayo sa systems loss? Pagka kayo ba'y kumikita ng sobra-sobra at nagdideklara ng dividendo, may binibigay ba kayo sa kagaya kong consumer? Kung wala, why will you let me share in the burden but you do not share with us your profit? Oh, so Dapat nating singilin itong mga kumpanya na naniningil ang system loss. Hindi patas ang laban. So pag hard-earned yung sa atin, Joel. Paano kung parte ito ng franchise na ibinigay sa kanila? Ay, di singilin din natin yung mga nagbibigay ng prangkisa dyan sa Kongreso. Pwede bang alisin yun doon sa franchise provision ng mga ganitong klase ng utilities? Anything pwedeng pasukin ng gobyerno pagka public welfare na ang nakataya. Ito panloloko itong systems loss. So, bakit mo babayaran yung sinasabi mong ninanakaw sa yung kuryente at pagbabayarin mo yung mga nagbabayad naman sa iyo ng kuryente? so pag naging senador ka, kung papalarin Tatanggalin mo ka, yan. Tatrabahoy mong tanggalin yan. Tatrabahuin natin ito. kaya mong banggain yung mga kumpanya yan ng kuryente? Subok tayo sa banggaan na Melo. Oo, pero yung tubig, ganun din. Yung tubig, kakataas lang din eh. This year, sinalubong tayo sa yung isang kumpanya, nagtaas ng 590, yung isa 730, 756 something. So bantayan din natin, ang kuryente, ang tubig, hindi dapat ratuhing commodity.
Hindi pwedeng commodity ito, lalong maghihirap ang Pilipino. Yan, lalo magkakasakit. Ito ang aking issue, next issue, attorney. Matter of life and death. Bawal. Ang issue ng Bawal kalusugan, yan. di ba? Bawal magkasakit. Ang nagdesisyon ang gobyerno na tanggalin yun, Kongreso, inaprubahan din niya ng, eventually, naging napatupad sa 2025 budget, alisin ang subsidy po ng PhilHealth. Nagawa ng PhilHealth na magtaas ng kanilang mga packages and magdagdag ng mga serbisyong binabayaran nila sa mga ospital nang wala yung subsidy. Dapat bang ituloy na wag na silang bigyan ng subsidy o kailangang bigyan sila by next year's under the budget? Hindi mo pwedeng tanggalan ng subsidiya ang PhilHealth sapagkat merong batas na nagsasabi na merong automatic share ang PhilHealth na nagmumula sa PAGCOR, sa PCSO, doon sa mga produktong tobacco, alcohol at yung gumagamit ng mga sweetened beverages. That is unconstitutional, that is illegal. In fact, pwede ka ng kasuhang kriminal doon. Hindi mo pwedeng galawin ang pera doon. Pero ginawa ng Kongreso. So that is unconstitutional yung ginawa nila. Yung 2025 budget, Yes. walang debate ron. Unconstitutional yung kung parehas nating and objectively susuriin. At yung pag zero budget or pag-defund sa PhilHealth, hindi ka tanggap-tanggap. Yung sinasabi nilang sobra-sobra yung pera, may excess, may reserve ang PhilHealth. Hindi pa rin dahilan yun para i-zero budget mo PhilHealth. Kung sa tingin mong inefficient or incompetent or worse, corrupt, yung management ng PhilHealth, ang parusahan mo yung management, hindi yung mga sambayan ng Pilipino na nakaasa sa PhilHealth. You know, Joel at Weng at Melo, napakaraming Pilipino is just one hospital bill away from poverty. Correct. Siniro mo pa ang PhilHealth. Anong klaseng puso meron ka? Okay. Sige. Marami pa tayong tanong, mga kapuso. Okay, Attorney Vic Rodriguez. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat to sa pag-support sa Page Update. Sana nakumbinsi kayo sa mga hindi pa kumbinsido kay Attorney Vic Rodriguez dito. Sana nakumbinsi kayo dito sa interview niya na to at talagang naramdaman nyo na talagang tumama na to pagka napunta sa Senado. Walang gagawin ito kung hindi magtrabaho at talagang babanggain ho niya yung mga kurakot, ika nga, yung mga nagtitigas-tigasan. Hindi ho yan aatrasan nitong si Atty. Vic Rodriguez. At yung mga kandidato ho natin, huwag niyo kalimutan, nandyan ho sila sa gilid. At tandaan niyo yung mga numero at suportahan ho natin lahat ng mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pastor Kibuloy, 52 sa balota. At ito naman si Atty. Vic Rodriguez, number 55 sa balota. Maraming salamat po mga kababayan. Mahal natin ng Pilipinas.